Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nung nangyayari yung Senate ko, chat tayo ng chat nung minumonitor natin yung pangyayari. O ikaw, ano nang masasabi mo na nabigo yung ano ba? Bakit nabigo? Well, una, nagalit yung ilang mga senador. Dati na yan kung maalala mo last year, attorney, muntik na magkaroon ng Senate coup, di ba? Dahil yung ilang membro ng majority, katulad ni JB Ejercito, nagreklamo. Bakit puro mga senador ang iniimbestigahan? Kinabahan sila. Dahil binanggit ni Yusek Bernardo yung mga senador, no? Incumbent at saka yung mga tapos na ang termino at saka yung mga natalo. So nag-react. Alam mo naman, manipis naman yung majority. So kung may umalis na mga 3, 4 na majority, delikado. 'Di ba? Delikado dahil 15 lang yung majority. Yung isa ron, kapatid ng head ng minority. Yung dalawa ron ay mga dating mga nasa kampo ng mga Duterte, 'di ba? Yung isa ron ay dalawa ron ay malapit sa mga Duterte, 'di ba? Yung isa ay kapatid ng isang nasa minority. So, malipis. Kaya nung lumabas yung initial investigation sa Blue Ribbon, nag-react sila, 'di ba? Kaya nag-threaten sila ng coup. So, na-settle yun. Hindi natuloy. Ngayon na naman, nangyari na naman. No? Na may nabalitaan tayong coup at nabalitaan natin, may 15 votes na. May 15 votes na para dun sa dating minority. At ito daw yung first time na magkakaroon ng babae na Senate President. Siyempre, bilog naman ang bola. Nagkaroon ng mga tawagan dito, tawagan doon, no? Pero malinaw na yung dahilan dyan ay yung lumabas na draft Blue Ribbon Report implicating 3 and more senators na dapat ay kasuhan na. No? Yun yung isa. Ikalawa, parang nakita nila, may possibility na umakyat ang impeachment sa Senado. At ang sabi ng Senate President, pag umakyat yan dito, forthwith! Sabi ni Senate President Soto, forthwith! A-action na namin kagad. We will convert the Senate into a trial court. No? So, yung iba ay nagpanik. No? Kausapin natin yung mga nasa majority na hindi naman anti-Sara. So, may ganong klaseng dalawang kombinasyon na nag-trigger nitong Senate coup. At 30 minutes before the session, 30 minutes, bago nila balak tanggalin si Senate President Soto at palitan ng isang bagong Senate President, nagkaroon ng mga tawagan dito, tawagan doon. At bago mag-session, yung 5 na lumipat sa minority, bumalik na uli sa majority. Kaya na-preempt yung Senate coup at medyo nagkaalaskahan pa. Dahil yung alleged na magpapalit kay Senate President Soto, siya yung umupo doon sa upuan ng Senate President at nasa likod si Tito Soto. Kung nakita mo yon. Pero wala ni isang minority na nandun sa session na yon. Dahil alam nila, talo na. Binibilang na nila yung mga committees na hahawakan nila. Dahil akala nila tapos na Akala nila panalo na sila. Hindi pala. Pero that crucial 30 minutes, no, ang mahalaga. Doon nagkaroon ng mga tawagan. Huwag mo nang tanungin, attorney, kung sino mga tumawag. No? Imagine mo na lang kung sino yung pakikinggan ng mga senador. Hindi ako. Kahit tumawag ako, wala makikinig sa akin. Diba? Pero ano na yan may dyan ang bilyonaryo. Politiko. Politiko yata yon. Mm-hmm. Sabi, hindi politiko. Basta, mayroong kumalat yan. Anyway, yan din yung pinag-uusapan natin noon.
Kaya lang mayroong kumalat mayroong kumalat na ang deal breaker daw, ang nag-break ng deal, isa sa naging issue na hindi matanggap nung 5 kaya umatras, Marcoleta. Ini-insist daw nung nila Cayetano na talagang maging Blue Ribbon Committee chairman uli si Marcoleta. Hindi daw acceptable. Ano ba yun? Kasama yun, attorney, pero hindi yun yung main reason. Ang main reason ay yung mga tumawag. No, yung kay Marcoleta, pwedeng nakadagdag yun, pero hindi yun ang main reason. Dahil pwede naman, para makuha yung leadership, pwede naman i-sacrifice yun eh. Pwede naman iba yung ilagay sa Blue Ribbon, di ba? Pero, iba yung dahilan. Pero ang ano dito... Alam mo naman na attorney, bawat isang senador ay separate republic. Meron niyang sariling calculation, sariling ambisyon, sariling interest. Di ba? So, yun yung pipindutin mo. Ano ba yung kanyang interest? Ano ba yung kanyang pressure point? Ano ba yung kanyang kinakatakutan? Yun yung mga pipindutin. Alam mo naman na, attorney, na hindi naman nandyan ang mga senador dahil sa prinsipyo, dahil sa vision, di ba? Dahil sa ideology. Nandun sila dahil meron silang mga interest. Kung yung mga interest na yon ay makante, then they can go either way. Di ba? So, kung alam mo yung mga pressure points na yan, then you can handle them, you can manage them. Pero of course, attorney, walang aamin. Kung marinig nga ito ng mga senador, sasabihin nila, hindi totoo yan. Walang totoo dyan sa pinag-uusapan ni Atty. Enzo at ni Llamas. Kaya nga ang ano nila, ang ginawa sana nilang style, parang kahit yung minorya naman talaga ang nagmaniobra, ang sabi nga, ang mga nag-instigate talaga sila Cayetano at saka si Amy, pero hindi manggagaling sa minorya yung Senate President, hindi si Cayetano, hindi si Amy, kasi hindi tatanggapin yan ng mga, lalo na ng, syempre sa part ng palasyo, ng Malacanang, wag na, alangan namang ang Malacanang, hindi man siya nakikialam dyan na parang didiktahan kayo na ito yung gusto namin, pero syempre at stake ang interest ng Malacanang dyan. Ikaw yung presidente, syempre yung mga legislation na gusto mong ipasa. Tapos yung budget, taon-taon pag-uusapan yan. So, siyempre gusto mong masiguro na yung Senate ay kapartner mo sa mga directions na gusto sa bansa. Kaya lang, para kunwari hindi naman yung Senado, ang ilalagay nila si Loren. Kasi si Loren, kahit papano naman, kayang maglaro sa kung ano man, kahit sa Malacanang. Kaya lang, alam naman natin na kahit si Loren ang Senate President, ang magpapatakbo, sila Cayetano, sila Amy Marcos. Alam ng yon, alam ng Malacanang yon. Kaya siguro nagpaabot ang Malacanang ng kanilang reservation din na mamumroblema rin ang Senado pag hindi sila magka-partner ng Malacanang sa mga directions. Kaya si Loren din, alam niya rin, kung hindi sang-ayon yung Malacanang sa niya, ibig sabihin hindi sila in sync. Kailangan in sync ang ating mga ang Kamara, ang Senate, ang Malacanang para sa Pero na attorney, kung natuloy yan, yung Senate ko na yan, imagine mo yung itsura ng presidente. No? Magmumukha talaga siyang lame duck na wala siyang magawa. Yun talaga itsura niya. Kaya kahit co-equal branches of government yan, na dapat walang pakialamanan, alam mo naman, attorney, in the real world, nagpapakailamanan, di ba? So, bahala na yung ating mga tigapakinig, paano nila huhulaan yung nangyaring pakikipag-ugnayan, no? Dahil dapat kasi theoretically ay magkahiwalayan, di ba? Pero practically, in the real world, labas ng ating kuweba, no, ay malaki ang pakikialam sa isa't isa. No? Kaya kung nangyari yan, natuloy yan, hindi lamang Senado masisira. Imagine mo, nagbago ng leadership dahil lalabas yung Blue Ribbon Report na implicating several senators. Imagine mo yung itsura, attorney, ng Senado kung natuloy ang Senate kuna yan. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.